Sa inyong lahat. Tanang dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Arakeles Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, sumagot na po yung kampo ni, Mans Carpio, asawa po ng ating, Vice President Sara Duterte. Hinggil po dito sa akusasyon 'no, tinawag niya po na blatant lie, ah, tinawag niya po ng, fake news, kasinungalingan, marites. At ito pong, akusasyon na meron po siyang 6.7 billion, 6.7 billion sa na pag-aari sa kanyang bank account 'no, okey. Kaya po pinaliwanag po nila sa press conference ng kampo ni Mans Carpio na hindi totoo 'yan 'no, yung 6.7 billion na 'yan. At kinakailangan po ipaliwanag 'yan ng mga nag-aakusa. Alam naman natin ito pong mga congressman na 'to, mapasama lang po yung, ah, vice president natin. Okey lang ba? Okey lang po ba yung ating sound system? Medyo, para po sa kapakanan ng ating mga kapitbahay, ay ganito lang po. Kasi natulog ako, ngayon lang ako nagising. Grabe naman 'to. Okey, eto po, pag-uusapan po natin itong, at iba pa pong mga balita 'no. Una, 'yan, sige, isa-isahin na po natin 'to. Yung sinasabi po na 6 billion ayon po sa abogado ni Mans Carpio, 6 billion is a fake and a lie. Wala siyang ganoong pera, 'yan. Okey lang, late na tayo. You can quote Attorney Carpio on that, it is fake and blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites. Marites lang at tsismis. Ayan na po, sumagot na po. Baka sabihin na naman na hindi sumasagot yung kampo. Nagtataka nga po si Mans Carpio bakit po siya po ay private individual, bakit po pasok na pasok po siya dito sa impeachment trial ng kanyang misis. Siyempre talagang ganyan, 'no. Pero, aminado po si Mans Carpio na bakit po ngayon lang sila sumagot, hindi po yung habang yan ay nililitis, kasi nagbigay po sila ng palugit 'no. In fact po, humingi po sila ng kopya. Tignan niyo po, kung talagang itong mga tao na 'to na nasa likod nitong o 'tong mga congressman mismo, humingi po si Mans Carpio ng kopya ng AMLAC report na laging kino-quote nito ni Ridon at ng iba pang mga congressman para po masagot nila ng maigi. Hanggang ngayon po, hanggang nag-press conference na sila, hindi pa rin po sila binibigyan ng House of Representatives, 'no? Ganyan po kasutil itong mga 'to 'no, tapos gusto niyo pang paatinin. Nakita po ninyo, eto po mga abogado po 'to, hindi po 'to basta sasagot kung hindi po binigyan. Ang buong akala nga po natin may kopya po lahat 'no, yung Vice President. Ngayon po napapatunayan po natin na wala palang binibigay na kopya itong mga congressman na 'to sa akusasyon nila laban kay Vice President. Eto po, taas ang sinasabi, pabulaanan po ninyo 'to 'no, kasi nagbintang kayo. Akala namin legal yung procedure na ginagawa niyo. Kung legal po 'yan, bakit hindi niyo po bigyan ng kopya yung inaakusahan ninyo? Oh, alam niyo po, sa kalaunan niyan, lalabas po parang yung ano, yung, bangag, dictionary na sinasabi natin.
Kalaunan po niyan eto pinagbintangan na kayo na fake, wala pong 6.7 billion. Yan lang po ang kinakailangang sabihin ni Manscarpio, ng kampo ni Manscarpio. Dahil hindi naman po siya ang dapat magpatunay niyan, kayo po sa House of Representatives. Ngayon kung lahat po kayo alam naman namin lulusot po yan, palulusutin po yan ng, mga congressman. Oh, ngayon po makakarating po yan sa impeachment trial, yang akusasyon niyo na 6.7 billion di umano na pag-aari. Pero actually wala kung babasahin niyo po sila, kung babasahin niyo po o pakikinggan, wala naman po talagang sinasabi yung mga congressman, na may pag-aari na 6.7 billion. Ang sinasabi po nila lagi, may transaksyon na 6.7 billion si BP Sara ay yung si Manscarpio, na asawa ni BP Sara. May transaksyon. Sabi nga, 'di ba, matagal na natin sinasabi na iba po yung transaksyon sa pera. Pero sa paraan po, dito po nagkakaroon ng linlangan, Dapat tinatama po 'to ng, mga media natin. Sa paraan po ng pagpe-present dito po sa, 6.7 di umano na transaksyon ng pamilyang ng, asawa ni BP Sara, akala mo pinalalabas nila na pera yon. Yung transaksyon na 6.7 billion pera. Kaya po pagdating po niyan sa mga tao, ang question agad, may 6.7 billion si BP Sara, bakit hindi nilagay sa salin? 'Di po ba 'yan yung gustong palabasin? Ngayon po, for the first time po sumagot. Ito po ang na-realize natin 'no, bakit ayaw niyong bigyan ng kopya yung asawa ni BP Sara samantalang pinagbibintangan niyo siya ng 6.7 billion. Hindi tuloy alam ng mga abogado. Saan niyo po kinuha yung 6.7 billion? Kayo po magpapaliwanag niyan. Yung mga naniwala po dito po sa mga congressman po na inuulit-ulit, parang ano po yan yung 125 million noon na confidential fund. Inuulit-ulit lang po nila yung 125 million na confidential fund, nagmumukha po na ginastos 'to ni BP Sara, nagmumukha po na ninakaw 'to ni BP Sara. Sabi nga namin, bakit ang nanakawin ay confidential fund lang? Kung magnanakaw po si BP Sara, bakit nanakawin niya confidential fund lang? Bakit hindi siya magnakaw ng pondo ng Office of the Vice President? Hindi po ganyan ang katangian kasi ng mga magnanakaw, hindi po selective yung mga magnanakaw. Ngayon eto na naman po, may vocabulary na naman sila na may 6.7 billion transaction. Oh, 'pag sinita mo po 'yan, 'pag sinabi mo 'pag pinapaliwanag mo sa kanila, hindi naman nila alam kung saan galing 'yun. Kaya dapat lang kasuhan 'tong mga 'to, yung AMLAC, itong mga nagpalabas niyan, yang matatapang, hindi niyo ba napuna? Kayong may kaso, Laila de Lima, Sel Jokno, si Sendanya, kayo yung mga kinasuhan, pero yung mga si Ridon tsaka si Chua wala. Uto-uto kasi kayo, okey. Tsismis lang po. Ngayon, dagdag pa po ni Attorney Neil Abayon, halimbawa po, sabi niya, may lumabas na meron pong lumabas na 2 billion na pagkakamali. Ang tawag po nila, ano yung tawag nila diyan sa 2 billion na 'yan? May pagkakamali po na 2 billion due to glitch. Okey, yung 2 billion po na ayan 'no, Attorney Peter Danaw, sabi
Sumulat ang BPI base doon sa report ng AMLAC. Sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila. Allegedly, mali yung 2 billion, hindi 2 billion yun, 2 million lang daw yun. Yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pinasok na 2 billion, yung pumasok na 2 billion, hindi po siya 2 billion, 2 million. Kaya tinanggal po yung transaction na yun na 2 billion. So 4 billion na po yun. So sa binibintang po nila, kasi ito po ang problema sa mga nagbibintang na to eh. Walang hawak na kopya yung mga abogado ni Mans Carpio. Ang unang katanungan, bakit ayaw niyong bigyan ng kopya? Kasi ayaw niyong masuri yung saan galing yung 6.7 billion, 'di ba? Gusto ninyo matataklan sa tao na may 6.7 billion at wala yan sa salin. Katulad niyan, pinapaliwanag ng abogado, batay sa sulat ng BPI, mayroon nagkaroon ng glitch. So kung 2 billion pinasok, tapos pinatanggal yung 2 billion, magkano na yung transaksyon? 4 billion na. So mula po sa 6.7 billion, i-minus mo yung 4 billion transaction, 2.7 billion na lang. Ayaw niyong ipakita kung saan galing ang 6.7 billion na yan. Kaya sa inyo, panlilin lang. Tama lang yan, makasuwang kayo ng asawa ni VP Sara. Okay. Glitch. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng glitch? Nagkamali dahil computerized, na dagdagan ng kung ilang zero yun para maging 2 billion yung 2 million. 4 billion po yun. Ayon sa paliwanag ni Attorney Neil Abayon, 4 billion po ang glitch na yun. Oh, kita nyo? Kung iba, bigyan nyo ng kopya yan, makita pa nila na panay glitch lang yung billion-billion yan. Bigyan nyo kasi ng kopya, maging parehas kasi kayo. Hindi kayo nagbibigay ng kopya tapos sasabihin nyo na may perang ganyan. Wala pong pera na 6.7 billion. Yan po ay kasinungalingan, fake news, marites. Badong, ano ebidensya na wala silang pera? Wala silang 6 billion. Kung sino po ang nag-aakusa, siya po magpapatunay. Huwag niyo pong baliktarin yung utak niyo. Inakusahan niyo ako halimbawa na ako'y nagnakaw, papatunayan niyo na alangan naman patunayan kung hindi ako magnanakaw. Sasabihin ko lang, hindi ko ninakaw yan. Kayo po ang magpapatunay. Kung sino nag-akusa, sabi nila may 6.7 billion. Kayo po magpatunay na may 6.7 billion. Ang alam ko po, wala po sinasabi yung AMLAC na may 6.7 billion. Conclusion lang yan ng mga congressman. Okay. Ito po, sunod na balita natin. Bawal magsalita. Hinarang po to si Congressman Libiste. Gusto pong mag-privilege speech. Ayaw pong salatain ng mga congressman. Panoorin po natin. Majority Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. The Executive Secretary made statements today, and I would like to respond. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. Tomorrow at 3 o'clock. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. At 3 p.m.
Ayan po, ganyan po kabastos. Mr. Speaker, I rise on a point of personal collective privilege. Bakit ayaw niyo po pagsalitain yung congressman? Congressman niyo po yan diyan, 'no? Nag-rise po siya sa personal privilege. Sinabi po yan ni ano, ni Libiste na siya po ay magpe-privilege speech ngayong opening. Bakit ayaw niyo pong mag-privilege speech? Yun pong, miyembro ninyo ng House of Representatives. Ang ginawa po nila kaysa po makinig kay Libiste, sinuspend na po yung session hanggang kinabukasan ng 3:00. Ganyan po kabastos ngayon ang HOR, bastusan na po. Hindi ko po alam kung ano po yung nangyari, bakit po nila ayaw pagsalitain. At least sa Senado kahit papaano nakapagsalita si Senator Marcoleta, nakapag-privilege speech. Pero ito po, ni magsalita ayaw ng pagsalitain. Nangyari na rin yan kay Congressman, Mew Mew Barsaga. Eto po yun po yung panahon na sususpindihin po siya ni hindi po pinagpaliwanag, eh. Grabe po ngayon, 'no? Grabe po 'tong Kongreso natin ngayon. Pinakabastusan po 'pag ayaw kang pagsalitain, hindi ka puwedeng magsalita. Gano'n na po pala. Privilege speech po ng isang congressman, puwede ka palang hindi pansinin. Okey, kasi po alam na natin yung babanatan sinabi po kasi ni Libiste kung sino po yung babanatan niya. Babanatan niya po si E.S. Recto. So yung dati pong asan na po yung separation ng, ah, separation po ng legislative at executive. Wala pong pakialaman dapat, 'no? Hindi po saklaw ng kapangyarihan ng executive yung mga congressman, may sarili po sila. Bakit po porket nalaman niyo na babanatan ni Libiste, ayaw niyo pong malaman ng tao ang katotohanan? Alam ko yung ipi-privilege speech ni Libiste may kinalaman po sa ginagawang negosyo, 'no, yung pag-aalok nito ni Ralph Recto mismo kay Libiste. Kaya malaki pong kasalanan ninyo sa House of Representatives kung bakit pinipigilan po ninyo yung, privilege speech. Salita pa lang yan pinipigilan niyo, oh. Masyado kayong busy kay, kay Sara Duterte na ipa-impeach pero yung mga magnanakaw hahayaan niyo lang po na gawin yung kanilang pagnanakaw. Okey, eto po ang napakaganda, nakabalik na pala, congratulations Congressman Barsaga, 'no? Nakabalik na po si Congressman Barsaga mula po sa kanyang suspension. Eto yatang congressman na 'to ayaw na talaga magtrabaho, eh. Kung, dalawang suspension. Unang dekada po ni Congressman na, ah, nakakatuwa po 'to si Congressman Barsaga. Ikaw ba Congressman Barsaga gusto mo pa magtrabaho, Bakit? Kagagaling mo lang sa suspension, mukhang naghahanap ka na naman ng panibagong suspension. Ito po ang sinabi ni Congressman Barsaga, sabi niya po sa kanyang vlogs, nagba-vlogs po siya habang nasa Congress. Bakit ba may opening prayer pa ang Kongreso? Puro mga demonyo at magnanakaw ang nandun. Yan po ang pinost nito ni Kiko Barsaga sa kanyang,
Alam ko sa Facebook niya 'to, eh. Puro demonyo at magnanakaw, yan. I'm glad to be back. Ito po ang sabi ni Kiko Barsaga. Kaya lang pagka sabi niyang, I'm glad to be back, ito po ang kanyang, binahagi sa social media. Bakit may opening prayer pa ang Kongreso? Eh, puro mga demonyo at magnanakaw ang nandun. Hashtag Corrupt Congress. 'Pag nabwisit na naman sa'yo kung tanggal ka na naman. Eto naman po si Senator Amy Marcos, may maikli pong pahayag dito sa ABS-CBN, 'no? Eto po pakinggan na lang natin, 'wag na natin ipakita. Iba, yan. No, di ba sinabi ko, three little letters. Nung una, di ba sinabi ko, three little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR. For later release. Okay, three little letters daw po ang, pinapatupad ngayon sa Kongreso, 'no? Hinggil po ito sa gusto nilang papirmahin yung mga congressman. FLR, for later release. Pero mas malupit po ngayon yung ginawa. O bakit retract po si Hapon? Okay, for later release FLR, pero mas malupit daw po yung three little words at little letters na ngayon po ay pinapauso. Eto po, yung FLR, yan po yung pangako na 'pag ikaw ay pumirma, meron kang for later release. Pero eto naman po, ang, three little words para dun po sa ayaw pumirma. Ibig sabihin, ipe-tengga yung kanilang pagkakalipin. Ngayon, nasanay na, sa hirap at hirap pa rin, na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, sa three little letters daw, OMC, kakapunta daw kayo. OMB, ayan po, sa mga hindi po pipirma, ayon kay Senator Amy Marcos, ang three little words daw po na binubulong sa kanila ay OMB. Kakasuhan daw kayo. Ano po ibig sabihin ng OMB? Ombudsman. Ayan. So makakasuhan po sa ombudsman lahat po ng hindi po pipirma. Okay, ito naman po 'no, pabiro pong sinabi ni, Attorney Yesyesio Topacio na si Senator Tito Soto po ay naka-receive ng kopya na pinasasagot po siya ng Supreme Court within 10 days sa ikinaso po sa kanya o sa inireklamo po sa kanya ng mga abogado. Kasama po 'to si Attorney Topacio, si Attorney Respicio, yung Vice Mayor diyan sa naku, Nueva Ecija ba? At saka si Kati Binag 'no, na nireklamo po for contempt itong si Tito Soto hinggil po sa mga binitawang niyang salita laban sa Supreme Court, ayan. So, panibago na naman po 'tong, reklamo kay Soto. Yung nireklamo nila 'to natatandaan niyo yung marami po siyang sinabi, Reyna Mercedes, maraming salamat po. So, marami po siyang sinabi tungkol po dito sa, pahayag o yung pong desisyon ng Supreme Court noon dito po sa impeachment ni VP Sara. Ito po yung mga kanila pong reklamo na pinasasagot po ng Supreme Court. Una po yung sinabi po na ina-undermine ni Tito Soto yung public confidence in the judiciary. Ah, Sabi nila, maituturing hindi angkop na asal mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno yung pong, pangmamaliit sa
Supreme Court. Okay. Sa kanyang mga pahayag, hindi nag-atubling punahin ni Soto ang desisyon. Sabi po ni Tito Soto noon, "A sad day for Constitution." Dagdag pa niya, inakusahan niya ang Korte Suprema ng judicial overreach. Ito po 'yun 'no, sinabi niyo na po na judicial overreach at may judicial legislation daw. So, hindi daw trabaho ng Supreme Court yung, mga binigay niyang, yung pong ginawa po ng Supreme Court na pasya do'n po sa pagbasura sa impeachment ni VP Sara, ay hindi po raw trabaho o pagdedeklara na unconstitutional. So, may judicial overreach at ang ginawa daw nila judicial legislation, samantalang Senado at Kongreso lang ang may kapangyarihang legislate. Thank you very much kay Amik na nagbigay sa atin ng $499. Okay lang ba yung sounds natin, mga kapatid? Okay. Eto pa po, sa hiwalay na panayam, minungkahi rin niya na maaring kailanganin ng pagbabago sa konstitusyon upang malimitahan ang kapangyarihan ng hudikatura. So, nanawagan rin siya na para mabawasan po yung kapangyarihan ng, Supreme Court, kinakailangan nilang baguhin yung konstitusyon. Okay. Vape business ba yung inalok? So, ayon po sa mga nagreklamo, ito po ay, mabigat mabigat po 'tong epekto na 'to sa publiko dahil ito pong ginawa ng mga pahayag ni Tito Soto nung kainitan po ng, pag pagsabi ng Supreme Court na unconstitutional yung naunang impeachment kay VP Sara. Sabi po nila, ito po ay amount to a direct attack on Supreme Court's integrity. Ipinunto rin nila na ng mataas na posisyon ni Soto ay nagpapalawak sa impluwensya ng kanyang mga salita na maaaring makasira sa reputasyon ng Supreme Court. Ayan. So, pinasasagot po si Tito Soto ng Supreme Court within 10 days para sa posibleng kasong indirect contempt kay Tito Soto. Yan, abangan po natin 'yan. So, sabay-sabay po papaano po siya mamumuno sa impeachment kung may direct contempt po siya. Okay. At eto pa po yung isa pa nating, balita na gusto ko talagang puntuhan 'to kasi parang pinalalabas po nila ngayon na si Bato po, 'no, na yung no work, no pay, no comment. Bato asked to answer no salary bid. So, alam po ninyo nakakaawa po si Senator Bato dahil kahit po may mga pinasusuweldo po siyang staff, kahit po meron siyang nagtatrabahong mga staff, ang tingin pa rin po sa kanya hina-highlight po yung pagiging absent, ni Senator Bato. Samantalang ayaw naman po nilang talakayin sa Senado yung proteksyon naman ng isang senador 'no. Alam po ninyo parang parang pinatanggap na lang sa'tin na may mga Pilipino po, anytime puwede tayong kunin ng mga korte ng ibang bansa, anytime puwede tayong litisin. Wala po 'yan. Wala po 'yan sa konstitusyon natin. Tandaan po natin Filipino po tayo, kung nagkasala po tayo sa Pilipinas, dapat dito tayo nililitis sa ating bayan, 'di po ba? Eto pong mga 'to, wala pong kaso si Senator Bato sa Pilipinas. So,
Bakit po nagtatago si Senator Bato kung wala po siyang kaso? Hindi naman po tayo 'wag na po tayong magbulahan, 'no? Hindi po nagtatago, hindi po si Senator Bato hindi po tamad kaya hindi siya umattend. Kaya po siya hindi umattend ng mga Senate hearing ngayon, alam na po natin 'yan. Ayaw niya pong matulad kay Tatay Digong na walang katarungan, kinidnap papunta ro'n sa The Hague, Netherlands. Ayaw niya pong matulad kay Tatay Digong. Kumbaga, naisahan na nga tayo kay Tatay Digong, ayaw niyang madalawahan pa. Ngayon imbes po na mag-isip yung mga senador, paano natin poprotektahan yung mga senador laban po sa pagdakip ng ibang korte, ng ibang lahi, ibang bansa? Paano po natin poproteksyonan yung ating kapwa senador? Alam niyo ang pinapakita niyo sa Senado, simple lang po sa'min, eh. Kung yung Senado sa totoo lang po, kung tutuusin yung mga senador pangatlo po yan sa pinakamatataas na opisyal, okey. Pangatlo po, alam mo sino ba yung nagsabing marshmallow si Bato? Kayong mga tanga. Takot si Bato? Nakita niyo ba kung sino kilala niyo ba si Bato? Alam niyo po, sa totoo po, ang isang bagay na hindi niyo po puwedeng mai-describe kay Bato ay takot o duwag. Iba po yung takot o duwag sa tanga. 'Pag si Bato po ay nagpahuli basta-basta sa ICC, tanga po ang tawag dun. Talaga? Takot si Bato? Talaga duwag si Bato? Meron na tayong experience, parang ganito po 'yan, eh, 'pag kayo po na-hold up diyan sa lugar na 'yan, dumaan kayo isang gabi, dadaan pa rin kayo na mag-isa kayo gabi dun sa parehong lugar? Eh, alam niyo ng may hold-upper dun? Oh, palagay niyo ng na-hold up uli kayo, dadaan pa rin ang pag-iwas po ang pag-iwas po sa pag-kidnap, si Bongo daw nakalantad, bakit daw si Bato nagtatago? Iba po yung kaso ni Bato. Si Bato po ang pinagbibintangan na executioner ni Tatay Digong. Alam niyo yung ibig sabihin? Si Senator, Bongo po, ano lang, sinasabwat lang, kasabwat lang. Pero po, hindi naman natin kayo mapipilit, gano'n gano'n talaga. Pero sinasabi ko po sa inyo, parang hindi niyo naman po alam, PNP chief po si Bato at that time. Yung pinagbibintangan nila si Tatay Digong na yung war on drugs ay kasalanan, siya po yung PNP chief. Ang kumbaga ang akusasyon si Tatay Digong yung utak, si Bato yung enforcer. Ngayon kung ipagpipilitan niyo pa rin po na dapat lumantad si Bato dahil sa issue ng Katapangan, wala na po tayong magagawa diyan. Ang sinasabi ko lang hindi po 'to issue ng matapang ba si Bato o hindi. Siguro naman yung paglilingkod ni Bato mula pa nung siya ay, PNP, marami pong video si Bato na nakikipaglaban po dun sa mga rebelde. Kung napanood niyo na 'yan. Sa PNP po nung PNP chief si Bato marami po siyang nilabanan ng mga kriminalidad. Kung sa tingin niyo duwag pa rin si Bato, it's a question of tama ba yung tatanggapin niyo ba na tama yun? Na ang isang pangulo ng Pilipinas o isang, mamamayang Pilipino kukunin para litisin sa ibang bansa? Maling-mali po yun.
Napakamali po nun. Ngayon, eto po si Bato imbes po na protektahan ng Senate President at ng mga kapwa niya senador, ginigipit pa. 'Di po ba? Gumawa kayo ng paraan. Kung ako po Senate President, gagawa po ako ng patakaran na hindi niyo po puwedeng kasuhan si Bato o pa bawal hulihin si Bato. Gagawa ka ng paraan para hindi mahuli yung tao mo. Alam niyo po kasi kung bakit? Pangatlo po yung ano, pangatlo po yung senador, presidente, vice president, mga senador. Kumbaga sa hierarchy. Ngayon, ang sasabihin po ba ninyo yung pangatlong pinakamakapangyarihang mga tao walang walang kakayahan na pigilan ang outside forces? Kahit pa po gaano kalakas yang korte na yan, hindi po tayo lang po yung tanging bansa. Nakita niyo po ba si Saldico? Kung totoo yung kwento nila na si Saldico talaga ay nakuha, kung si Saldico po ay totoong na-detain sa Czech Republic, tignan niyo po, hindi po nila kaano-ano si Saldico, pero hindi po pumayag yung Czech Republic. Ano yung sabi nila kay Maris Umali? 'Pag binigay ng Czech Republic yung kanilang na-detain na hindi dumadaan diyan sa legal process, kidnapping 'yan. Imagine ninyo, hindi pa nila tao 'yan, hindi pa nila mamamayan 'yan, pero pinoproteksyonan nila dahil alam nila yung human rights. Pero kayo, senador ng Pilipinas, okey lang sa inyo na ipa-kidnap. Yan po ay pagkukulang ng Senate President. Kawalan po niya ng kasi magre-reflect po 'yan, papaano na lang 'pag merong mga gustong kunin yung ICC kahit sino ipapadakip lang natin lahat. Gano'n po tayo kawalan na ng ano, gano'n na po tayo, wala na po tayo maski hindi na natin kayang protektahan yung ating mamamayan. At tinatanggap po 'yan nung komenter, sino man yung nagko-comment na 'yan, tinatanggap niya po 'yan na ang mamamayang Pilipino ay game para kidnapin ng kahit sinong korte. Hindi po 'yan. Alam niyo po, yang pong ganyang ugali, legal po sa ibang bansa 'yan, pero illegal po sa Pilipinas 'yan. Yan na lang sa Amerika, 'di ba? Halimbawa po, legal po 'pag na-kidnap ka na ng Amerika katulad ng ginawa nila kay, ano na ngang presidente 'yun, ano na ngang bansa 'yun, hindi Colombia, 'di ba? Venezuela. Katulad ng ginawa nila sa Venezuelan president, legal po 'yun. Sa'tin illegal po 'yun, yung kumuha ka ng tao. Huwag niyo pong ipapares yung batas ng ibang bansa sa'tin. Kaya hindi po sila nagre-react sa ginawa kay Tatay Digong dahil sa batas nila, si Maduro, 'di ba? Oh, ngayon nakakulong si Maduro sa New York, nililitis. Ang tanong ko sa inyo, legal ba sa'tin yung gano'n? Okey, punta po tayo sa iba pang mga balita. Arrest bat na bato. Kayo pa gusto niyong ipa-aresto, alam niyo sa totoo lang, bakit po ipapa-aresto, may kaso ba si Bato? May kaso ba si Bato sa hukuman natin? Wala namang kaso, eh. O bakit niyo aarestuhin, eh, wala palang kaso? Nung isang araw o kahapon pala, kagabi, tinalakay natin na nagpo-post na si Chua ng, dasal.
nagpo-post na si Chua ng dasal sa kanyang Facebook. Ngayon eto po ang sinabi niya, kaya naman pala siya nag-post ng dasal at umamin po eto Brad kung sino ka man, eto ang umamin na natakot. Ano po sabi niya, pagdeklara lang niya na siya ay tatakbo sa pagkapangulo, yung siya dito si VP Sara. Pagdeklara lang niya na siya ay tatakbo sa pagkapangulo, may laman yun. Dahil wala namang magdedeklara ng ganito kaaga, sabi ni Chua. Dahil alam mo 'pag ikaw ay nagdeklara ng ganito kaaga, under attack ka kaagad politically. Ah, marunong kang bata ka. Pero the fact na bago magsimula o nagsimula na yung impeachment, sinabayan niya ng pagdedeklara, yung gusto niya magkaroon ng chilling effect yun, ayun. Chilling effect daw po yung pagdedeklara ni VP Sara ng, ng maagang pagdedeklara na tatakbo siya pagkapangulo. Wala daw nagdedeklara nun kasi sisiraan. Alam mo, Chua, tama ka naman, walang nagdedeklara. Ang tanong, illegal bang magdeklara ng maaga? Ang tanong, masama bang magdeklara ng maaga? Sabi mo nga, 'di ba? Aatakihin kaagad politically. Si VP Sara, ang kakaiba, walang deklarasyon, kauupo pa lang bilang Vice President, Chua. Kauupo pa lang ni VP Sara, inaatake niyo na. Sanay na si VP Sara sa atake niyo. Sa aaatakin niyo, number 1 pa rin si VP Sara sa tunay na survey. O ang tunay na survey po, yung Pulse Asia naglabas na, number 1 po si VP Sara. Kalahati lang po yung pangalawa sa kanya, si Leni Robredo. Kaya pala nag-ano ka ng dasal, ikaw pala ang unang natakot nung nagdeklara. Kaya huwag kang mag-alala. Siguraduhin mo lang na wala kang ninakaw. Hindi ko sinasabing nagnakaw ka, Hindi ko rin sinabi na wala kang ginawang kamalian. Eh, putya nakita namin yung pinatayo mong barangay. May barangay hall ba sa bangketa? Pinabuwag nga ni Yorme, 'di ba? Kaya lang, siyempre, bati na kayo ni Yorme, 'di ba bati na kayo? Masarap bang bati na kayo ni Yorme? Bakit ang dali naman ni Yormeng makipagbati sa'yo? Okey, 'yan lang po ang ating ano, kaya eto po masarap ibalita, oh. Isama na rin natin. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson on Monday alleged wide-ranging corruption scheme in government flood control projects, accusing President Ferdinand Marcos Jr. of being the mastermind. Ayan, bago po 'to. Inaakusahan po, hala, inaakusahan po ni Chavit Singson na ang tunay na mastermind dito po sa flood control mess ay si President Marcos. Wala pa po tayong detalye pero yan po ay lumabas ngayon sa Manila Times. Okay, kaya pala hindi ka na pinati. Kaya pala hindi ka na inimbitahan sa Senado, ikaw talaga manong Chavit 'no. Paano ka iimbitahan niyan? Hindi ka naiimbitahan. Hindi ka na lalo imbitahan niyan. Okay mga kapatid, yan lang po ang ating topic. Medyo late naman na.
Panahon na po para tayo'y magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat puwede po kayong magpakape. Okey, ano natin 'to 'no, sagutin natin 'to.